Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa paano nga ba kung hindi mo matapos yung contract mo at gusto mo nang lumipat o ayaw mo na um, sa employer mo. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa transfer o for example, nagtatrabaho ka na ka-employer tapos biglang ayaw mo na or parang nagdadalawang isip ka pa kung nagdadalawang isip ka na kung itutuloy mo pa sa kanila. Diba usually ang contract natin is 2 years? So, ano nga ba ang dapat natin gawin? So, guys, itong isi-share ko sa inyo ay based on my experience. So, sa hindi po nakakaalam sa inyo, ako po ay sa pangalawang employer na po ako. Bali, ang first employer ko po is hindi ko po natapos yung contract ko. Bali, naka 1 year and 7 months lang ako, supposed to be 2 years. So, eto guys, ang isi-share ko sa inyo ay base lang sa experience ko. Yung iba, hindi ko alam sa kanila kung paano process nila, no? So, sa gustong malaman kung paano, bali kasi ganito yun guys. Nung, tawag dito, paano ko ba sa startan? Last week ata na September, nagpaalam ako sa amo ko na sabi ko na kung pwedeng umuwi na ako. Kasi kung okay lang sa kanila, tapos sinabi ko yung reason ko. Tapos sabi nila sa akin, it's better na maging professional tayo, tapusin mo na lang yung contract mo. Kasi nga, noong time kasi na yun is pandemic, so alanganin din talaga na i-release nila ako. Then, so okay na. Then, after ng mga few months, ng November, so kinausap nila ako kung, di ba, gusto mong umuwi, sabi nila sa akin. So, nakahanap sila ng kapalit ko. Nung time na yun, may nag-transfer sa agency na pinanggalingan ko. So, sabi nila, so pwede ka na makauwi kung gusto mo. Sabi nilang ganon. So, ako naman, syempre, natuwa ako kasi nung time na yun, meron talaga akong plano na, basta may plano kasi talaga ako nung time na hindi ko na pwedeng share dito sa inyo. So, yun. Okay na, kasi yung way nun is pwede kasing sila yung bumili ng ticket ko or nila sa agency, pero since nga na ang kapalit ko kasi nung time na yon is doon, kumbaga galing doon sa agency na yun, so okay lang sa akin daw na ibalik nila ako doon sa agency, parang yung agency na lang yung mag-process ng, kasi wala rin silang time kasi may baby nga, mag-process ng papers ko kung paano gagawin. Ngayon, nung nandun ako sa agency naman, inanuhan naman nila ako na ba't pa uuwi. Noong time kasi ngayon nagkahintuan na ng pagpapadala dito ng mga helper sa Singapore. So wala talaga, kumbaga dahil nga gawa ng COVID, wala talagang nakakapasok. So ngayon marami talaga naghahanap ng mga helper noong time na yon. Tapos may mga ilan kasing mga helper na ayaw na rin mag-renew ng contract. So gusto na rin umuwi. So, isa na rin ako doon na gusto ko rin talaga umuwi ng time na yon. Ngayon, may mga ilan din ako mga nakasabayan doon sa sa agency na mga nakarating na sila sa agency, kumbaga naghihintay na lang sila kasi pagdating mo sa agency guys, ipaprocess pa kasi yung papers mo nun, mag-MOM ka pa, magsisip ka pa nun, tapos yung may mga seminar, tapos magtatampering ka pa, tapos pag nandun na yung working permit mo, tsaka ka pa lang naman nila i-dispatch. So may mga nakausap ako doon na hindi ko nasabi nung nakausap ko na, ba't ka pa uuwi, ang hirap-hirap dun sa atin, tapos pandemic pa ngayon, bla bla bla. So ako parang, tapos sinabi ko na kasi nga okay lang din saan kasi nga may plano din akong pumunta kasi talaga ng Hong Kong noon. Sabi naman niya sa akin, ako hindi na naman pasalamat nga ako na kumbaga na bago nagpahintuan ng pagpapadala ng mga helper sa ibang bansa, nakalabas na siya bago nag-stop ng pagpapadala. Sabi niya ngayon, pending ka, matatagalan ka, ganyan siya sa akin. So, sabi ko, napaisip ako. Tapos ngayon, yung staff din dun sa agency namin, sabi sa akin na, may mga naghahanap nga rin daw. Kaya nga nung time na yun guys, wala pang 1 week noon, nung pagkadating ko doon sa agency na yun, nung sa akin ng employer ko, meron agad na dalawang employer na sa akin. Yung unang-una nga itong amo ko na to, kasi pagka contact niya dun sa agency na yun, tapos pagkakausap sa akin, kinabukasan lang nun, confirm na agad ako. Ganun kabilis, kasi nga talagang kailangan ng mga helper nung time na yun. So ako, napaisip ako, sige na nga,
So yun ang dahilan kung bakit so yun. Sa mga iba naman guys, wala po kaming termination dito sa Singapore, ni katulad sa Hong Kong. So wala kayong pangamba, pero meron po kasi kami dito ang tinatawag na pwede ka mag-transfer as long as yung employer mo is willing maglabas ng release paper. So, balang release paper, pag walang release paper, kahit ang daming agency po dito sa Singapore, hindi po nila kayo pwedeng i-hire kasi dapat po talaga na yung employer nyo is willing kayo na pakawalan na. Kasi kung hindi, under pa po kasi nila kayo, parang nila kayo cargo nila kayo kung ganun. So, pagka, for example, kayo ang deduction nyo is 3 months, tapos 1 month pa lang ayaw nyo na sa employer nyo, parang mabigat yung loob nyo, hindi po kayo nila pwedeng pauwiin. Bali, ang mangyayari nun or send back, ibabalik kayo sa agency kasi meron pa kayong obligasyon sa agency na kailangan yung bayaran. So, no choice kayo, kailangan nyo talagang bumalik sa agency para tapusin yung deduction nyo. At guys, may mga agency po kasi dito sa Singapore na pag binalik kayo, nag-a-add pa sila ulit ng another 1 month na deduction sa inyo pag nilipat kayo sa ibang amo. Yun yung parang processing fee nila. At saka yung pagkonsumo mo ng time doon sa nakitira ka, nakikain ka doon sa sa agency mo. So yun, may another 1 month. Pag minalas-malas ka pa 2 months, depende sa agency na agency mo. So yun. But kung kayo for example 6 months na kayo sa amo nyo, tapos ang deduction nyo lang is 2 months or 3 months, natapos nyo yung deduction nyo sa agency nyo, ngayon ang rights po ay nasa amo nyo na wala na po sa agency. So ang mangyayari po niyan, nasa amo nyo. Kung kakausapin nyo yung amo nyo na maayos, pwede kayong bigyan ng release paper kung ayaw nyo umuwi sa Pilipinas, tapos naawa naman yung amo nyo, binigyan kayo release paper. Ngayon, pwede kayong pumunta sa mga agency dito, tatanggapin nila kayo para hanapan kayo ng ibang employer, or pwede din naman kayo mag-direct sa mga employer na meron din naman sila, na sila naman naglalakad ng papers nyo, ganun. So, kumbaga, as long as may release paper kayo guys, pwede po kayo makahanap ng amo dito sa Singapore. Pero kung samaan kayo ng palad at yung employer nyo medyo hindi ko alam, no? At ayaw kayo bigyan ng release paper at binilhan kayo ng ticket at send back na tinatawag is pababalikin kayo sa Pilipinas. Whether ayaw nyo man o hindi, rights po nilang gawin yun kasi after po kasi ng deduction niyo, nasa employer na po ang rights sa inyo. So, ibig sabihin, wala nang habol ng agency as long as tapos na yung deduction nyo. Kaya ngayon meron silang sinatawag nyo, parang sinusurrender nila kayo yung pagka once na kukunin kayo ng employer, yung mga ang tawag dun, yung mga papers nyo nun kasama din na inaano sa employer. So after ng deduction, employer na po ang may right sa atin, wala na po yung agency. Pero kung gusto nyo humingi din ng tulong or advice sa agency, since agency nyo rin naman sila dati, so nagbibigay din naman sila ng parang sa atin na since naging employees nila tayo, which is nangyari din sa akin nung humingi ako ng certificate of employment dati sa dati kong employer, na ang sabi ng agency sa akin, hindi daw sila nagbibigay ng ganun, wala palang ganun yun dito sa Singapore. So tapos hindi na daw sila nagki-keep ng mga ko dati kasi nga tapos na yung ko sa kanila, tapos na yung pagiging under nila sa akin. So yun, so na-forward din nila ako kasi ngayon guys, ako po is parang after po kasi ng contract ko, yung second contract ko is out na po ang agency sa akin, parang nag-direct hire na po ako dito sa employer ko. So lahat ng papers ko po, employers ko na yung naglakad, hindi na po yung agency ko. So yun guys, so bali parang lang yung una, bago ako lumipat ng amo, siyempre yung processing fee kasi from agency to dun sa amo kong ngayon, may kinuha talaga yung agency sa akin para yun sa processing, nagpatira ko rin doon sa kanila. Pero after nun, pag renew ko ng second contract, labas na po yung agency ko nun, me at saka employer ko na po ang nag-usap na po doon. So ganun yung nun sa akin. So guys, kung kayo gusto nyo magtrabaho dito, huwag kayo mag-alala na wala pong dito, walang termination dito. So yun, yun lang yung experience ko. Thank you.